Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung ang taong buong buhay mong itinuring na pamilya ay siya palang naghahanda upang wasakin ang lahat, iyon ang pinakanakakatakot na katotohanan. Isipin mong magising isang araw at matuklasan na hindi lamang buhay mo ang tinatarget, kundi pati ang kinabukasan ng buong pamilya. Bawat oras, lalo pang nararamdaman ni Angel ang presyur na pumipigil sa kanya. Para siyang hayop na nakulong sa madilim na sulok. Paliit ng paliit ang kanyang mga taguan. Sa pagtakas sa kanyang mga pagkakamali, siya'y naging balisa, walang tulog, at ang pinakanakakatakot. Muli siyang naligaw. Sa kanyang isipan, siya ang biktima, ang iniwan, ang nakalimutan. Unti-unti, ang sakit na iyon ay nagiging halimaw na paghihiganti. Napagtanto ng mga awtoridad na lalong nagiging delikado ang sitwasyon. Alam ng inspektor na ang mga kilos ni Angel ay hindi na lamang tungkol sa pagtatago. May mas malalim na dahilan na nagtutulak sa kanya upang sirain ang buhay ng mga dating mahal niya. Kaya iminungkahi nilang bigyan si Vanessa ng GPS tracking device. Marahil ito ang susi upang mahuli si Angel. Para kay Marco, hindi madali ang desisyon. Ang kanyang mga mata ay nagbubunyag ng pag-aalala, takot, at pagkakasalang matagal na niyang itinago. Sa kaibuturan, alam niyang may bahagi siya sa pagkakaganyan ni Angel. Vanessa, huwag kang magdesisyon ng mag-isa. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Mahina ngunit matatag na sabi ni Marco. Tumango si Vanessa. Sa likod ng kanyang katahimikan ay determinasyon. Alam niyang wala ng atrasan. Minsan, ang bangungot ay kailangang harapin ng direkta kahit pa maaari nitong wasakin ka. Kinabukasan, ang isang parking lot ang naging entablado ng mapanganib na pagtatagpo. Tahimik ang lugar, halos walang tao. Nagtago si Angel sa di kalayuan, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglapit ng kotse ni Vanessa. Tulad ng isang mandaragit na naghihintay ng tamang sandali, tumawag siya. Pagkasagot ni Vanessa, sinabi ni Angel, "Lumabas ka sa kotse." Simpleng utos. Ngunit sa likod ng simpleng utos na iyon ay nakatago ang nakamamatay na plano. Hindi alam ni Vanessa kung saan eksaktong naroon si Angel. Ngunit ramdam niya ang panganib sa bawat salita. Bawat pantig ay puno ng galit at puot. Sa sandaling iyon, nagpasya si Vanessa na hindi na siya basta susunod. Sa matatag na tinig, sinabi niya, "Ako ang hinahanap mo. Hindi ba? Kung talagang gusto mong magkita, sabihin mo kung nasaan ka." Ang hindi inaasahang tugon na ito ay nagdulot ng pagkadismaya kay Angel. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakontrol si Vanessa at lalo lamang nag-alab ang kanyang galit. Samantala, ilang metro lamang ang layo, handa na ang mga pulis. Unti-unti nilang pinikit ang bilog, pinapaliit ang mga daan ng pagtakas ni Angel. Ngunit kapag ang isang tao ay nawala ng pag-asa, lalo silang nagiging mapanganib. Nagpasya si Angel, kung hindi niya makakamtan ang hustisya, siya mismo ang lilikha nito, at ang una niyang target ay si Vanessa. Hindi niya alam na may isang tao nang nakahanda upang tapusin ang kanyang pagtakas sa araw na iyon, simula ng kanyang pagbagsak. Habang lalo pang lumalaki ang galit ni Angel, lalo rin siyang nawawala sa realidad. Naging malabo ang linya sa pagitan ng katotohanan at ng kanyang mga imahinasyon. Sa kanyang mga mata, si Vanessa ang sanhi ng lahat. Si Marco ang lalaking nagnakaw ng buhay na nararapat para sa kanya. At ang pamilya Panganiban ang simbolo ng kanyang kabiguan.
Ngunit ang tunay na katotohanan, matagal nang nabasag si Angel sa loob, bagay na hindi napansin ng sinuman. Habang sinusubukan niyang tumakas, hindi niya namalayang papalapit na ang mga pulis sa kanyang pinagtataguan. Ngunit si Angel ay lubos ng nilamon ng kanyang puot upang mapansin pa. Sa kabilang panig, si Vanessa ay pilit na kinokontrol ang kanyang takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ramdam niya na maaaring dumating ang kamatayan anumang sandali. Ngunit isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang nais ni Angel? Paghihiganti, pag-ibig, o simpleng isang taong mapagbintangan? Sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa sandaling iyon, sumabog ang matagal nang nakatagong emosyon. Mabigat ang tinig ni Angel, basa ng luha ang kanyang mga mata, puno ng puot. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mawalan ng pamilya? Tahimik na nakatayo si Vanessa, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil nasa harap niya ang isang taong nilamon ng sugat at dalamhati sa loob ng maraming taon. Ibinuhos ni Angel ang kanyang mga hinanakit, selos, kabiguan, at ang pakiramdam na palaging naiiwan. Sa bawat salita, lalong naging malinaw kung gaano kalalim ang mga sugat na iyon. Ngunit hindi na nanatiling tahimik si Vanessa. Sa matatag na tinig sinabi niya, Angel, hindi tayo magkapatid. Hindi tayo magkadugo. Hindi ko inagaw ang pamilya mo. Natigilan ang lahat sa sandaling iyon. Para bang pati ang hangin ay huminto. Ngunit lalo lamang nag-alab ang galit ni Angel sa katotohanan. Sapagkat minsan, kapag tumatanggi ang isang tao na tanggapin ang realidad, ang kasinungalingan ang nagiging gatong ng kanilang puot. Nagsimula ang mga pagbabanta, isa pagkatapos ng isa, mas madilim sa bawat pagkakataon. Pagkatapos ikaw, si Marco, at ang buong pamilya ninyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Vanessa ang isang taong hindi na niya nakilala. Isang taong handang wasakin ang lahat para lamang punan ang kawalan sa kanyang puso. Habang lumalala ang sitwasyon, masusing nagmamasid ang mga pulis. Lumapit ang inspektor, handang tapusin ang lahat bago pa madagdagan ang mga buhay na masawi. Dumating ang sandali na wala nang matatakasan si Angel. Kalmang ngunit matatag ang tinig ng inspektor. Angel, sumuko ka na. Hindi ito ang paraan upang ayusin ang lahat. Ngunit paano mo makukumbinsi ang isang taong mas pinipili ang kamatayan kaysa harapin ang kanyang mga pagkakamali? Walang pag-asa, walang kinabukasan ang mga mata ni Angel. Puro galit at paghihiganti lamang. Sa mga ito ay nasasalamin ang kadiliman na walang liwanag, walang kalayaan. Malinaw na wala ng landas para sa kanya, kundi pagkawasak. Ang natira na lamang sa puso ni Angel ay puot at paghihiganti. Mamamatay ako, pero hindi ako susuko. Sigaw niya. Sa iglap na iyon, sinubukan niyang tumakas. Ngunit isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Matinis, matalim, umaalingaw-ngaw. Sa ilang segundo, bumagsak si Angel sa lupa. Tinamaan ng bala ang kanyang binte. Tuluyan nang natapos ang kanyang pagtakas. Agad na kumilos ang mga pulis at inaresto siya. Sa kanyang mukha ay kumikislap ang takot, galit, kawalan ng pag-asa, at puot na ayaw mamatay. Bagaman natalo, may digmaan pa ring naglalagablab sa kanyang loob. Sa mahina, ngunit nakakatindig, balahibong tinig sinabi niya, hindi pa tapos ito. Makakalabas ako. At kapag nangyari iyon, si Vanessa ang una kong sisirain. Nanlamig ang katawan ni Vanessa. Bumigat ang dibdib ni Marco at malalim na napabuntong hininga ang inspektor. Alam nilang tapos na ang habulan, ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Sapagkat ang tunay na panganib ay hindi palaging nakatali sa posas. Madalas ay naninirahan ito sa isipan ng isang taong hindi marunong magpatawad. Habang isinakay si Angel sa police car, tumutok ang kanyang mga mata kay Vanessa. Sa titig na iyon,
ay naroon ang pangako ng paghihiganti, isang apoy na hindi madaling patayin. At habang iniisip ng lahat na natapos na ang panganib, isang bagong tanong ang lumitaw. Si Angel lang ba ang nagtatago ng pinakamadilim na lihim o may iba pang nakasilip sa mga anino? Kung gayon, sino ang susunod na magiging biktima ng apoy na matagal nang naglalagablab? Ngayon, nananatiling nakabitin ang tanong. Kung ikaw si Vanessa, kaya mo bang patawarin si Angel? Hanggang saan ba ang kaya ng pagpapatawad kapag paulit-ulit ang pananakit? At naniniwala ka bang kayang magbago ang isang tao kahit nilamon na siya ng galit at paghihiganti? Tandaan, madalas ang apoy sa loob ng isang pamilya ay hindi nagsisimula sa puot, kundi sa mga sugat na hindi kailanman naghihilom. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.